Ito po ang ating napag-aralan. Actually, natapos na po natin ang 2/3 ng pag-aaral na ito. Tungkol po sa parable of the sower. Natapos na natin yung tungkol doon sa mga asik at saka doon sa binhi. So actually, tatlong bahagi ang kasaysayan na ito. May patungkol sa binhi, doon sa taga-asik, at saka doon sa lupa. Ang pinaka-importante, pinaka-sentro ng parable na ito ay actually doon sa lupa. Siyempre, mahalaga rin yung binhi, mahalaga rin yung mga asik. Dahil kung walang mga asik, hindi po tutubo yung binhi. Pero ang punto po ng ating Panginoon ay doon po sa lupa. Ito ay pinaka-mahalagang bahagi ng kasaysayan na ito. So yung kasaysayan, mayroong mga asik, tapos sinasik niya yung kanyang binhi, may nahulog sa tabi ng daan, may nahulog sa mga batuhan, may nahulog sa matinikan, at may nahulog sa mabuting lupa. So iba-iba yung pinuntahan ng mga binhi. Na napag-aralan natin, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang pagkakapareho, dahil ang salita ng Diyos ay nilalarawan bilang isang binhi na hindi nasisira. Ang bawat binhi ng mga halaman ay may buhay. Kaya sila ay tumutubo dahil sila ay may buhay. At pagka ito'y lumaki, nagkakabunga at nagkakabinhi bunga at magpapatuloy yung pagkalat ng halaman. Yun ang dahilan bakit may mga gubat. Ang gubat nanggaling yan sa punong kahoy. At may kumakain doon sa mga bunga ng punong kahoy. Tapos either na nauhulog na mga kumain o kaya pag tumuwi sila, kasama yung bin, tumutubo. So nagkakaroon ng panibagong buhay yung binhi. Kaya ay salita ng Diyos ganun din sa binhi. At pag ito'y tumubo, ito'y may buhay na niya. Pangalawa, yung mga asik. Yung mga asik, mahalaga yun. Tulad ng pinanggit natin sa gubat, actually, mga asik sa gubat, yung mga ibon, mga paniki. Pag kinakain nila yung mga buto ng mga punong kahoy, inuuhulog nila yung mga binhi. So sila nakapagtatanim ng mga mabini na mga alaman sa gubat. Pero sa kasaysayan nito, yung mga asik, makakaral. Yung mga aral ang mga asik. Either ang pinakamulang mga aral ay ang ating Panginoon, pagkatapos sa kanyang mga apostol, tapos sa mga mangaral, at lahat ng mga Kristiyano, sila yung mga asik. Pero ang pinaka-main focus ay tungkol sa lupa. Tandaan natin, nahulog sa iba't ibang dako yung binhi. Siyempre, ang paglago ng isang binhi ay naayon sa lupa. Yan ang punto ng story na ito. Walang pinuntahan ng binhi, gano'n din lalaki yung halaman. So, ayun makikita natin. Yung lupa, sabihin, yung lupa, ito'y tumutungkol doon sa mga nakinig. Kung paano tinanggap ang salita ng Diyos. So, ang sabihin nito, ang pinakapunto ng ating Panginoon, ipinakikilala niya ang iba't ibang klase ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. At kung paano niya tinatanggap ang salita ng Diyos. So, itong umpisahan po natin. Doon sa... lumampas tayo, balik tayo ng kaunti. Yan, dito tayo niya. Yun nahulog sa tabi ng daan. Ang description po ng mga body ba kung saan sila nagtatanim, parang yung mga pilapil sa atin. May mga bukid, tapos sila nahiwalay ng mga pilapil. Yung mga pilapil, dinadaanan nyo ng mga magsasaka. So ito'y nakukuha nila tumigas. At kahit may mahulog na binhi doon, hindi sila tutubo eh. Hindi sila, kailangan kasing ang binhi ay pumasok sa lupa bago siya mag-germinate. Pero kung nandun nakapatong lang siya, ay hindi yan tutubo. So yung nahulog sa tabi ng daan, anong klaseng tagapakinig yun?
Yun po yung matigas ang kailang mga puso ngayon. Ito yung mga tao hindi interesado. Sa ating karanasan sa pangangaral, may mga tao gano'n, hindi sila interesado. Kahit anong gawin mo, hindi sila interesado. Either na makikita natin, sali mga tao na sa tingin nila, alam na nila yung sagot. May mga tao gano'n, di ba? Kahit anong gawin mo, hindi sila maniniwala sa iyo dahil para sa kanila, alam ko yung sagot kanya. Hindi ko kailangan makinig. Yung may mga tao gano'n. Masyadong sarado kay Sipan sa pag-aakala na hindi nila na kailangan makinig. Dahil ano nila yung mga sagot. Pangalawa, ito yung mga puso na pinagdilim ng mga maling pananampalataya. Ito yung pinakamahirap ikalakan. Pag sila'y nadaya na ng maling paniniwala. Doon sa ating mga kamag-anak, lalo po yung mga Katoliko, sasabihin nila, sarado akong Katoliko kanya. Pag sinabing sarado akong Katoliko, ang pinahiwating niya sa atin, hindi ako maniniwala sa iyo kanya. Dito na lang, dito ka nabuhay, dito rin ako mamamatay, kanya na. So sila ay nataya ng maling paniniwala. So pag tinuruan natin sila, maaaring nakikinig sila sa iyo, pero hindi sila interesado. Dahil para sa kanila, yung kailang paniniwala ay tama. So, nadaya sila. Yung po mahirap sa ating panahon, sa sitwasyon po natin, na 300 taon na tayo po sinakop na mag-Kastila. At dahil kultura ang ating paniniwala. Actually, hindi na siya paniniwala, kultura na siya. Parang tinanggap nilang ng mga tao na wala naman silang pinagbabasihan. Kundi yung katotohanan, na minana nila, ito paniniwalang ito. Ganun tayo dati, di ba? Bakit Katoliko? Kasi Katoliko yung tatay ko. Bakit Katoliko yung tatay niya? Parang gano'n. Hindi tayo naging Katoliko dahil yan ang pinaniniwalaan mo. So, sabi-sabihin, dadayan sila ng maling paniniwala. Pangatlo, yung natatakot na matuto. Baka matutong mali sila, kinakailangan nila magbago. May mga taong gano'n. Parang tayo, pag alam may sakit ka, denial ka, ayaw mo malaman na meron ka sakit. Kasi magpapagamot ka, baka ka mo wala lang pag-asa. Parang gano'n. Meron silang takot na malaman sila mali. Pero ang malusog na kaisipan, ayan, dapat mong malaman na kayo mali. At para may magawa kang paraan, para mawala ka doon sa kamalian na yun. So itong mga tao ganito, natatakaw silang malaman sa iyo mali, kailangan nila magbago. May mga tao ganyan. Ayaw na nila magbago, sabihin. Kaya hindi mo rin sila matuturuan. Kasi ayaw nilang magbago. Ito po, lalo po ito yung mga may bisyo. Marami na kami nakausap na ganyan. Wala, senggo siya. Ayaw ko makinig dyan. Bakit? Sasabihin niyo, mali yung pangiinom. Kailangan alisin ang pangiinom ko kanila. Ayaw nila makinig. Kasi kailangan nilang alisin yun. O kaya mga sitwasyon na may asawa siya, tapos may isang babae. Tuturuan mo siya. Kailangan mo iwain yung babae mo, kumain gawin niya kanila. Ayaw nila makinig. At pagdating mo pa lang, hindi kanila pakikinggan. Dahil pag nalaman nilang sila yung mali, actually, kung kailangan alam na nilang mali sila. Pero ayaw lang nila magbago. Hindi sila makikinig. Kasi magiging radical yung pagbabago nila. Ang pinakamahirap sa tao ay yung palitan mo yung nakagawan mo. Yung ano mo, yung routine mo. Mahirap yun. Kailangan mo baguhin ka. O kaya, makikinig sila sa katotohanan. Meron malilita, pero hindi nila na-appreciate. May mga tao gano'n, meron kang sasabihin sa kanila, pero hindi na binibigyan ng halaga. So, pagka nangaraw tayo sa ganitong klase ng nakikinig, wala tayong mapapala. Hindi rin sila maniniwala. Siguro ito ang dahilan, bakit sabi ng Panginoon, nang sinugo niya kanyang mga lagar. Kapag kanila, hindi kanila kayo pinakinggan, yan yung paano sa alikabok na yan. In other words, wala lang pag-asa yung mga tao yun.
Dahil nireject nila kung ano yung totoo. Yun na sa Matthew chapter 13. Itong klase ng tagapakinig na yan, ay yung mismo mga Hudyo. Majority sa kanila. Marami silang nakitang ginawa ng Panginoon, mga tanda at kababalagan, na dapat sana mabibigla ka at maghihisik. Bakit nagagawa lang ang Panginoon yun? Ganyan lang. Pwede siya naniwala. Tinanong niyo sa Matthew chapter 13. Ano po? Sa verse 13 at mga sumusunod. Dahil dito nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng mga talinhaga, sapagkat sa kanilang pagtingin na hindi sila nakakakita kanya. At sa kanilang pagkikinig ay hindi sila nakakarinig. At hindi sila nakakaunawa. Hindi naman sila bulag, hindi sila binging. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, ayaw nilang unawain kanya. Natutupad siya nga sa kanilang prophecy ni Isaiah na nagsasabi, sa pagkikinig kay makarinig, ngunit kailan may hindi makakaunawa. At sa pagtingin kay titingin, ngunit kailan may hindi makakabatid. Sapagkat naging manig na ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kailang mga tenga, at ipinikit nila ang kailang mga mata, baka kailang mga matay makakita, at makarinig ang kailang mga tenga, at makaunawa ang puso nila, at manumbalik sa akin at sila aking magagalingin. Pwede lang tayo maligtas ng Ebanghelyo kung bukas ang ating kaisipan. Pero itong mga taong ito yung saradong kaisipan. Matigas na kailang puso kanya. Mapaspusong bato na ito. Sa Biblia po, ang puso, hindi yung tumitibo. Ang puso ng ating kaisipan. Pag ayaw buksan ng tao kanyang kaisipan, sa naman mga bagay, hindi siya matututo. Siyempre. So ito yung nahulog sa tabi ng daan. Tumigas na kailang mga kaisipan. Ayaw nila makinig. Hindi na binibigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos. Kahit alam nila itong salita ng Diyos. Pero hindi na binibigyan ng kahalagahan. The majority ng mga tao, ganun sila. So sa mga pag-aaral, kung makakaraw tayo ng 10 tao, baka 8 tao ganun sila. Hindi sila maniniwala sa atin. So, pangalawa, makita natin na pinuntahan. Doon sa batuhan. Ito yung mga taong ito, naniwala naman sila naging mga Kristiyano. So, doon sa 4 na tagapakinig, isa lang ang hindi naging Kristiyano. Yun na nahulog sa tabi ng daan. Hindi naging Kristiyano, yun, dahil siya naniwala. Pero yung 3, naging mga Kristiyano sila. Tinanggap nila yung salita. Doon sa ating unang pag-aaral, nakita natin, yung 3 klase ng pinaglupa, tinanggap naman nila yung salita. Kung balikan po natin. Ito nahulog sa tabi sa batuhan. Tinanggap naman nila yung salita. Hindi naman nila binaliwala. Tinanggap nila yung salita. So in other words, sila naman yung naging mga Kristiyano. Kaya lang, hindi sila nagtagal. Yung makikita natin. Tingnan ba, ulitin po natin. Ako. Ito. Dito sa verse 20 kanya. Ang napahasik sa mga batuhan, ayaw nakikinig ng salita at agad niya tinanggap ito na may kagalakan. So, sila yung mga Kristiyano. Hindi lang nila tinanggap yung salita. Tinanggap nilang may kagalakan kanya. So, naniwala sila. At sila'y sumunod sa Ebanghelyo. Pero ang paglalaraman dito ay mababaw ang kailang pananampalataya. Ipaikse kung batuhan. Ang description ng batuhan, ito'y nasa ibabaw ng bato, may kaunting lupa lang. Tutubo pa rin ang halaman doon. Ang nakikita ko palaging tumutubo dyan, yung mga aratilis. Isa may kabako niya, bako. May tumutubo sila eh. Pero hindi sila magtatagal. Dahil siyempre, limitado lang yung lupa, limitado yung tubig. Pag dumating niya mainit, malalanta sila. Dahil mababawala yung kailang ugat. So ito yung mababaw kailang pananampalataya. Shallow heart. Mababaw kailang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Tinanggap nila eh. Tulad na sinabi natin.
Talagang tinanggap nila kaagad. In other words, may kagalahan pa nga. So, hindi natin masasabi na hindi nila in-appreciate ang salita nila. In-appreciate nila. Naunawaan nila, kasi sumunod sila eh. Ang problema lang, tulad na natin paglalarawan, wala silang ugat. Hindi malalim ang kailang ugat. Hindi lumago ang kailang pananampalataya. Sa ganun ang pagkakataon, yung halaman na yon, tutubo pa rin siya, basta huwag kailangang panahon. Kung maulan, tutubo siya. Kapag naging mahirap na yung panahon at naging mainit, tumamatay siya. So ito pang kapatid na ito, nagiging tapat sila pag wala pang problema. Pero pag dumating yung pagsubok at yung problema, ayaw nilang dumaras ng kahirapan ay nawawala sila. So, yun ang mababaw na paniniwala. Hindi lumago kailang pananampalataya. Kaya makikita natin, kahit saan makikita natin yan. May mga kapatid, hindi na natin nakikita. Pagka isang kapatid, hindi na siya sumasamba, meron dahilan yun, siyempre. O kuminsan, nagre-rebelde sila sa atin, o kaya kuminsan, mababaw lang kailang pananampalataya. At sa pagdating ng pagsubok, hindi sila tumatagal. Yun ang problema nitong nasa batungan. Kasi mababaw ang kailang pananampalataya. Bakit mababaw? Hindi lang yung mababaw kailang kaalaman. Isipin ninyo, mga kapatid, kung tayo po'y kaanib ng isang kongregasyon, linggo-linggo nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, di ba? Dalawang paraan. May Bible study, meron pa sermon. Kung masipag ka, meron pa tayong Facebook Live. Marami kang pagkakataon. Pero bakit nagiging mababaw kailang pananampalataya? Kung minsan hindi naman mababaw kailang kaalaman, pero bahagi yun, siyempre. Kung hindi lumalagong kaalaman mo, magiging mababaw mo yung pananampalataya. Pero usually, ito yung kababawan na kailang conviction at commitment. Kaya pagdating ng pagsubok, nawawala sila. So, ito yung kahalagahan na kailangan talagang lumalim ang ating kaalaman at pagkaunawa sa ating pananampalataya. Dahil otherwise, pagdating ng pagsubok, marami pagsubok dating sa atin, mawawala kanya. Either na pag nagkaroon ng problema sa buhay, o kaya nakikita mo, nagkakaroon ng problema sa loob ng kongregasyon, mawawala ka. O kaya nagkakaroon ng choice. Ang inyong kaisipan, kung ano pipiliin mo, hindi mo pipiliin ng Panginoon. Dahil mababa ang iyong conviction at yung commitment. Hindi siya malalim. Imagine po natin, kumpara natin yung mga naunang Kristiyano na nababasa natin sa Biblia. Na sila'y pinatay, pinahirapan, dahil sa kanilang pananampalataya. Kung ganito yung pananampalataya, hindi matitiis yun. Ito rin po makikita nating mga kapatid na compromised. Hindi siya tumitindig sa katotohanan. Pagka nagkaroon ng, halimbawa kung makakaroon ka, nagkakaroon ng issue tungkol sa mga bagay-bagay, nagko-compromise ka. Wala kang commitment, conviction sa katotohanan. Dito sa 1 Corinto, chapter 15, verse 58. Basahin po natin. Ito ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul. At itong talatang ito, napakagandang alalahanin palagi. Tingnan niyo. Kaya mga kapatid, bakit kaya? Conclusion to eh. Meron pagkabuhin na maguli, kanya eh. So hindi lang tayo mamamatay, tapos wala na. Yung mga saksi ni Jehovah, ang kailang paniniwala, pag namatay ka na, wala na. Kung hindi ka Kristiyano, wala lang. Hindi ka na mabubuhay maguli. Yan ang annihilationism. Kaya lang, mawawala ka lang, kanya. Kasi hindi naman totoo yun. Hindi totoo yun. Kaya nga, dahil may pagkabuhay na maguli, anong gagawin natin? Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag. Matatag, kanya. Pag siya ay matatag, hindi ka makukonvince ng ansino man. Mananatili ka doon, kanya.
hindi makilos. O kahit anong mangyari sa'yo, hindi ka aalis sa'yo, yung pananampalataya, yung sinasabi ni Pablo. Na lagi sagana sa gawa ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon, o dahil mabubuhay tayo magaling. At kung tayo magiging tapat, tayo dadali sa langit ng Panginoon. So, hindi walang kabuluhan. So, ito mga tagapakinig na ito, naging Kristiyano sila. Pero mawawala sila. Dahil mapapawala ang kailang pananampalataya. Ito ang iniingatan natin, mga kapatid, sa ating mga anak. Yung first generation, katulad majority sa atin, tayo mga first generation Christian. Ibig sabihin, galing tayo sa mali at tayo ay na-convert sa katotohanan. So, alam mo kung ano yung totoo. Kaya pinaglalaban mo. Ang ating mga anak, ipinanganak sila na mag-Kristiyano kayo ng mga magulang. Kung minsan, hindi nila naranasan yung sitwasyon na paglalaban nila kung ano yung totoo. Dahil nakita na lang nila yun. So, sa kasaysayan po ng pananampalataya, yung second generation Christians, palagi problema yun. Yung mga first generation, mananatili yun. Dahil pinaglaban nila yung katotohanan laban sa mali. Pero yung second generation, wala silang ganong klaseng problema. Dahil naipanganak na sila nasa environment na sila Kristiyano na. Minsan, hindi nila ina-appreciate ito. Yun, makikita natin. Halos lahat sa atin, may problema sa ating mga anak. Dahil, problema talaga yun. Hindi lang sa panahon natin. Sa buong kasaysayan ng Kristiyano, yung second generation, palaging problema yun. Yun ang pinaka-palabagang challenge. Makikita natin, sana tayo hindi maging mababaw ang ating pananampalataya. Kailangan si Kristo manaan sa ating mga puso. Hindi si Kristo literal na pupunta sa ating mga kaisipan. Hindi naman. In other words, kung ano yung katuruan ng ating Panginoon, ay mananatili sa ating. Kaya tayo magkakaugat at di tayo mawawala. Ma-appreciate natin yung pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos. Basahin po natin yung talata na yun. Sa Ephesians chapter 4, 16 to 19. Nandito na po yung English, ano po? Tignan lang po natin yung Tagalog. From whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. This I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. O being past feeling, ito yung problema, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng past feeling? Ito yung sitwasyon na hindi mo nararamdaman, hindi nagkakasala. Wala lang guilt na nararamdaman mo. Having given themselves to lewdness, to work all uncleanness with greediness, ganyan. So, pero saan tayo nakalagay? Kung babasa natin yung verse 15, kay Kristo na ating Panginoon. Sabihin yung tinuturo sa atin ng Panginoon, pati yung halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoon, ganyan. Yun ang nagiging dahilan bakit tayo magiging matatag sa ating pananampalataya. Dito basahin po nyo. Kung di yung mahawak sa katotohanan na may pag-ibig, na bago tayo lahat sa Kanya na sa ulo, sa mga tweet ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa ng sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa katitibay ng sarili sa pag-ibig. In other words, kung tayo pinakaugat kay Kristo, gagawin ng bawat isa kanyang bahagi kanya. At tayo natin ilalago. Hindi katulad ng mga Gentiles. Takalipas na tayo dyan, kanya. Wala tayong lumakad katulad ng mga Intil. Na sa yung kailang kaisipan, kanya, sabi nga siya, futility, walang kabuluhan na kaisipan ngayon. Ang majority ng mga tao, ganun sila. Ang kailang kaisipan ay nakalagak sa walang kabuluhan. May problema niyan. Sila, yung mga Gentiles,
lumagpas na sila doon sa sitwasyon na nararamdaman nila na sila kakasala. Yun ang delikado pag pumunta karating tayo sa past feeling. Baka wala na tayo pag-asa bumalik. Hindi tayo makarating doon. So tayo po'y manatili sa ating Panginoon, sa kanyang turo at aral, at sa kanyang halimbawa. Yun ang dahilan, di ka alis. Pero kung hindi, magiging mababa po ang ating pananampalataya. Yun po yung Tagalog. Yun ang hulog sa mga matinik na lupain. Yung matinik, yung mga tinik na sinasabi, ito yung halaman, nakatulad din ng tunay na halaman. Kaya lang, matinik kanya. In other words, tulad na nakita natin noong nakarang linggo, sila ay magko-compete doon sa mga tunay na halaman. Compete sa lupa, magko-compete sila sa tubig, sa hangin, lalo sa lupa, yung sustansya ng lupa. Maglalaban sila doon. Siya matatalo yung tunay na halaman. So itong nahulog sa tinik. Ano ito? Okay, tayo po iniligtas ng halimbawa, ng Ebanghelyo. Pinangalang Ebanghelyo sa atin. Tingnan nyo yung Ebanghelyo, wala na siya space. Nawala siya ng space. Bakit? Ang sabi ni Mark, worries of this age and of this world. Nakatikay siya pa rin, nakalagap pa rin sa mga bagay sa kalimutan na ito kanya. Deceitfulness of riches kanya. O desire for other things. Not necessarily masama, actually. Nawawala ng space yung Ebanghelyo. Nalalagat ng mga bagay na ito kanya. Sabi ito'y nahulog sa thorny soil. Ito, marami kang nakalagak sa iyong kaisipan. Sa mga bagay na mali, na hindi naman exactly mali. Halimbawa, ang trabaho mo, magiging malakit sa iyong pananampalataya. Kumisa ng ating mga pamilya, ang magiging balakid sa ating pananampalataya. Lalo doon sa mga pamilya na magkahalo kayo ng pananampalataya. Marami tayong nakikita gano'n. Bisa lang kapag asawa sila ng Kristiyano, mas nagiging mahalaga yung pamilya nila kaysa sa Diyos. Mahirap yun. Kuminsan, kahit na mabuting bagay, magiging dahilan para mawalan tayo ng panahon sa Panginoon. Tandaan po natin ang keyword sa pagiging Kristiyano ay balance. Alam natin balansein ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. At ang pinakamahalaga yan, siyempre, ay ang Diyos. Kailangan nakabalance. Hindi naman sinasabi ng Diyos, may paniniwala na makikita natin sa Katoliko, yung mga monastery, ano yun? Meron silang paniniwala na kailangan ng lisanin ang sanglibutan para maging tapat sa Diyos. So, kung hindi na sila mag-aasawa, hindi siya magtatrabaho, andun lang siya sa monastery. Hindi naman gano'n sinasabi ng Biblia. O iwanan natin ang sanglibutan, totoo yun, pero mabubuhay pa rin tayo normal na tao. Katulad ng ibang mga tao. So, pagka nagiging tinik ang ibang mga bagay, not necessarily masama, minsan meron masama, minsan hindi. Kapag nilalagat natin masyadong panahon natin sa mga bagay na ito at kakaunti natin tira sa Panginoon, yun ang nagiging tinik. Kaya ang keyword po dyan ay balance. Kailangan natin gawin ng ating responsibilidad sa mundong ito, pero huwag natin kalimutan ng Diyos. Ang totoo niyan, kailangan priority ang ating ang Diyos. Kung tayo pagpipilian ng mga bagay, ang pipiliin natin ay ang Diyos. Dapat gano'n. Hindi yung kung anong natira, yan ang sa Panginoon. Hindi gano'n. Kung ano natira sa Panginoon, yan ang guguhulin natin sa iba. Dapat gano'n. Yun ang totoo sa ating pagbibigay, yun ang totoo sa ating pagsama, totoo sa pag-aasalita ng Diyos, totoo lahat sa bagay na yun. Kung natin balik rin. Dahil kung gano'n, tignan nyo, wala nang special Panginoon. Ang ating kaisipan ay na sa mga bagay na yan. Wala na natitira para sa Panginoon. Subalit, kung bapasahin natin ang Biblia, yun po sa Colossians chapter 3, baliktad ang sinasabi ni Pablo. Sayin natin.
Hindi naman, sinasabi, huwag ka ng trabaho, huwag ka ng makasama. Hindi naman. Hindi naman kasalanan yun eh. Kailangan, alam lang natin ang mahalaga, ang mas mahalaga, at ang pinakamahalaga. Basahin natin. Sa Colossians chapter 3, verse 1 hanggang verse 4. Ngunit kung kayo ga'y muling binuhay na kasama ng Kristo, hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Hindi sinasabi ng Pablo na hindi na mahalaga yung mga bagay na hindi naman yung sinasabi yun. Ito yung example po ng not but na sentence. Merong mas mahalaga kaysa sa iba. Yun yung sinasabi niya. Yung para bagang yung paniniwala ng iba na bawal daw maglalahas dahil nabasa nila sa 1 Timothy chapter 2. Hindi na niya sinasabi ni Pablo. Walang masama sa babae na magpaganda. Wala naman. Mas masabo kaya nagpapapangit. Di ba? Pero kung yun ang gagawin sa buhay mo at wala ka lang panahon sa Panginoon, yan ang sinasabi ni Pablo na masama ka niya. So itong nangyayari sa atin pag hindi natin binigyan ng tamang perspective. Sapagkat kayo namatay na tayo sa kalimutan. At ang iyong buhay ay natatawag kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na iyong buhay na hayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalalatian. So ano ibig sabihin niya? Pagka tayo po yung benih nahulog sa isang thorny soil, matinik na lupa, masyadong maraming laman ang ating isip. Nawawalan ng panahon sa Diyos. Yun yung sinasabi ni Paul na ating Panginoon doon sa tinatawag na crowded heart. Pumunta tayo sa pinakamaganda. Ito po yung good heart, good soil. Sa likod ng bahay namin, frustrated ako doon sa likod na yun. Ako po, by nature, pag nagtanim ako, walang namamatay. Pero doon sa pagkakataon na nasira yung record ko, namatay, hindi tumatagal yung halaman. Hindi ko alam bakit. Nakita kong dahilan, yung klase ng lupa. Masyadong mabuhangin, so wala talagang magtatagal doon. Yun lang matibay, magtatagal doon. So itong good soil, nung kami nag-aaral sa elementary, at sa biology, ito yung humus soil na niya. Yung maraming organic material na nalusaw, at hindi naman siya masyadong matikit, katulad ng pilat, merong space ang hangin at tubig sa lupa na yun. Yan ang tumutubo kanya. Yung ko, humus ba yun? Parang gano'n. Yung na klaseng lupa, natutubo ang halos na namang klase ng binhi. So ito'y ginamit ng Panginoon. At ito yung mabuting puso kanya. Mabuting kaisipan. Ito yung nakikinig. At inuunawa niya ang kanya napapakinggan. Kaya naunawaan niya. Kahit anong larangan, kahit hindi sa Ebanghelyo, maganda ito klaseng kaisipan na ito. Yung nakikinig ka, tinunawa mo yung napapakinggan mo. Hindi yung saratong kaisipan mo. Walang mapapalayo. Ito yung nakikinig sa salita ng Diyos at ito yung kanyang inuunawa kanya. Sa Mark chapter 4 verse 20, ito yung nakikinig ng salita at tinatanggap niya kanya. Sa Luke chapter 8 verse 18, napakinggan niya salita na mayroong mabuting puso kanya at ito'y kanyang tinatanggap at siya nagbubunga na may pagtsatsaga kanya. Yung binasa po natin ngayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ito yung mga nagiging Kristiyano at nananatili. Hindi sila nawawala hanggang sa pagdating ng Panginoon o hanggang sa kailang kamatayan. Hindi lang sa pagsabot pinag-uusapan natin. Sa lahat ng aspekto ng ating pananampalataya. So ito yung mabuting puso niya. Kaya ito mabuting puso na ito, siyempre bine, tumubo, magkakabunga, productive yan. Mabuting pakikinig yan. At siya nagbubunga niya. Meron kaming halaman dati. Paano yan? Manggayon sa likod ng bahay na sa tanlak mo. Hindi siya nagbubunga. Pinutol namin. Bakit? Sayang space.
Wala naman sa pakinabang, kaya magagano doon. So, pag ganito, makikita natin. May pakinabang sila sa Diyos. Dahil naman kung sila, nagbunga sila, at naging paraan para magbunga sila ng maraming bunga. Dahil makikita natin, yun ang mabuting lupa. Majority sa mga Kristiyanong nananatili, ganito sila. Pero fortunately, kakunti lang. Ito yung huwag tayo maging ma-frustrate kumisan dahil kumisan wala naman tayong pagkakasala kung bakit ganito ang bilang natin. Ito yung problema ng iba, hindi tayo. Kung kumisan may problema, kaya magbubuhin lang natin. Pero wala tayong control sa iba. Ang pwede lang natin control na natin sa sarili. Makikita natin dito sa mga mabuting lupa na ito, nagbubunga sila. Pero pasilin natin, hindi rin pare-pareho bunga nila. Kahit anong gawin mo, talim ng dalawang punong kahoy, na pare-pareho sila productive, hindi mangyayari na pareho bilang ng bunga nila. Hindi pwede mangyayari yun. Wala nga namang punong kahoy na magkapareho. Exactly the same. Wala. Ganon din sa mga Kristiyano. Walang Kristiyano na exactly the same. Pero, bakit gano'n? Depende sa ating, number one, depende sa ating kakayahan. Depende sa pagkakataon mo na binibigay mo sa Panginoon. Siyempre, ganun po makikita natin. Sa John chapter 5, bago tayo patuloy, maalala natin yung parable of the talents, di ba? Merong 5, 2, and 1. Ba't ganun? Siyempre, 5 nagbunga ng 10. Yung dalawa nagbunga ng 4. Yung isa hindi nagbunga dahil wala siyang ginawa. Ang sabi ng Panginoon, ayon sa yung makakaya kanya. So, in-expect ng Panginoon, hindi naman pare-pareho magiging bunga natin. Depende rin sa binigay ng Panginoon sa atin. Tingnan ninyo sa 1 Corinto, ang mahalaga, tayo nagbubunga dahil ginagawa natin ang magagawa natin, makikita natin. Sa 1 Corinthians chapter 3, nasabi ni Pablo, kahit sa mga mangangaral kanya, hindi pare-pareho. Hindi ayon sa binigay ng Diyos sa kanila. Basahin po natin na po. Sa verse 3. O magsimula tayo sa verse 5. Ano nga si Pablo? At ano nga si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo. Ayon siya tinagda ng Panginoon sa bawat isa kanya. Ayon siya binigay ng Diyos sa bawat isa. So yung magiging bunga mo ay naaayon siya binigay ng Diyos sa bawat isa kanya. So, sabi rito sa John 15 verse 5, I am the vine. Yung vine, grapevine niya. You are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. Kapag tayo po nakakabit sa Panginoon, siyempre tayo kumukuha ng sustansya sa Panginoon, sa pamagitan ng kanyang salita kanya, tayo magbubunga kanya. Magbubunga tayo ng marami. For without me, you can do nothing. Kung hindi tayo nakakabit sa Panginoon, wala tayong magagawa kanya. This is verse 8. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. So yung mga tunay alagad ng Panginoon, sila nagbubunga kanya. At pagka nangyari yung, ang ating Ama sa langit ay nilalahati. It's glorified, yung sinasabi natin. So kailangan tayo magbunga. Pero ang pagbubunga ng isang halaman ay depende sa kanyang paglago. Pag hindi na mag-uwi halaman, hindi na siya magbubunga. So, mayroong factor na kailangan mo na tayo lumago sa ating pananampalataya at tayo magkakaroon ng bunga. Iba-iba nga lang. Sabi nga ng Panginoon, ay siya binigay ng Panginoon sa bawat sa atin. Halimbawa, sa isang kapulungan, hindi naman lahat mangaral. Hindi naman lahat nagtuturo. May mga kanya-kanya tayong magagawa at tayo magbunga para sa Panginoon o para sa Diyos. So ito yung mga Kristiyano na tinanggap niya ang salita, sila ay namago sa pananampalataya, sa kailang pagkaunawa,
sa kanilang mamumuhay, etc. At sila ay nagbubunga. Yan makikita natin. Yan ang nahulog sa mabuting lupa. Ideally, dapat sana ganun tayo lahat para tayo magkasama sa langit pagdating ng araw. We have to work. Lahat po tayo, works in progress. Hindi natin pwede sabihin at one point in time, naabot ka na kamo. Hindi mo pwede sabihin yun. Hindi tayo minto. Hindi tayo minto sa paglago. Yung makikita natin. Para wala tayong panahon. So bilang summary, susunodin ko na lang po ito. Yung 4 na lupa, number 1, yung nahulog sa tabi ng daan, wala lang pag-asa yun. Ito yung mga hindi nakikinig. Hindi nila inuunawa ang salita ng Diyos. Kaya silang pagnanasa magbago, sarado, kailan kaisipan. Yun ang makikita natin doon. Yun ang unfortunately, kawawa sila. Dahil hindi na binigyan ng panahon ang salita ng Diyos. Yung nahulog naman sa batuhan, ito yung mga naging kapatid, naging mga Kristiyano, actually, tinanggap na may kagalakan, kaya lang, naging mababaw ang kailang pananampalataya. Hindi nagkaroon ng ugat. Sabihin, ang sikreto ng isang halaman nasa kanyang ugat. Doon ang gagawin sa stansya. Yung mababaw ugat mo, doon sa stansya makukuha mo. Yung mababaw ang kailang pananampalataya, mababaw ang kailang conviction, mababaw rin kailang commitment. So pagdating ng pagsubok ng kailang pananampalataya, nawawala sila. Pangatlo ay nahulog sa tabi ng mga tinikan, thorny soil. Ito yung mga Kristiyano actually. Hindi natin masasabing mababaw ang kailang pananampalataya, kaya lang, ang kailang kaisipan, masyadong maraming bagay, niwawalan ng lugar ang Diyos. Hindi naman kinakailangan sumayon eh. Kamisan nga, hindi mo masama yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng para bagang kumukuha ng panahon sa atin. Kumukuha ng energy sa atin. Wala na natitira para sa Diyos. Ngayon, delikado rin yun. Pagka ganun ang ating naging sitwasyon. At yung pangapat, yung pong mabuting lupa. Pero, ang tanong na pwede natin itanong, sa atin lahat, ha? Kasama na po ako doon. Anong klaseng lupa tayo? Alisin na natin yung una. Dahil nakikinig naman tayo. Anong klaseng lupa tayo sa tatlo? Tayo ba'y sa batuhan? Mababaw ang ating commitment at conviction? O nahulog ba tayo sa tinikan? Masyadong maraming kompetisyon ng Diyos sa ating buhay? O nahulog tayo sa mabuting lupa? Yun po ang challenge sa ating. Sana, doon tayo sa mabuting lupa. Pagka gano'n, marami tayong pagkakataon, opportunity na maligtas pagka gano'n. So ito po ang ating pag-aaral po sa salita ng Diyos.